Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 14 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:49 ng umaga, araw po ngayon ng Merkulis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa second impeachment case ni Sara Duterte. Ang title ko po ay Ang masasabi ko sa second impeachment case ni Sara Duterte. Marami po na magagandang balita ngayon pero inuna ko na muna ito kasi noon ko pa na-prepara ito eh. Opo. At dumadami din ang nagbablog patungkol po dito sa second impeachment case ni Sara Duterte. Ngayon ay ang masasabi ko lang po dyan, at yun po ang buod ng aking paliwanag, ang masasabi ko lang dyan, kung nagkasala siya, pagbabayaran niya. Kahit na may tagapagtanggol siya, ganoon din. Baka madamay pa sila. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Marami po ang naiinis kasi nga iniikutan lang nila ang batas eh. O kaya ay parang walang epekto ang batas dahil nga maraming nagtatanggol o matataas na tao ang nagtatanggol. Katulad ni Chis Escudero, hindi ba? Yung salitang portrait ay binaliwala niya. At nagtatawanan pa sila, hindi ba? Pero ang masasabi ko dyan, totoo po yan. Totoo yun. Pero kung nagkasala ka, hindi natatanggal yung kasalanan mo. Yun po kung nagkasala ka, may panahon na sisingiling ka din dyan. O ganito na lang ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan at ayaw po ng Diyos yan. May gagawin ang Diyos o gagalaw yung kamay ng Diyos para parusahan ka. Yan po ang nilalakad ko dito. At maaring madamay pa. Katulad niyang ganyan, na-expose pa si Chis Escudero, matanggal siya sa pagka-presidente ng Senado. O si Joel Villanueva naman, na-expose yung mga flood control project niya. Hindi ba? O ito ngayon si Jinggoy Estrada ay nauungkat yung mga kwandi niya. O katiwalian niya. Ayan po maaring harangin nila, maaring nakakagawa sila ng paraan for the moment, hindi ba? Pero ganun din ang resulta niyan. Kung nagkasala ka, pagbabayaran mo yan. At yan po ang universal law. Opo. O ang tawag natin dyan ay karma. O sa Biblia, whatever you sow, o kung ano ang iyong itinanim, yun ang iyong aanihin. Yan po Hindi po nagbabago yan. Kaya ganyan nga ang mangyayari dyan. May second impeachment. Ang akala kasi ni Sara, o ang akala siguro ng mga tao, dahil pinatay na, ay wala na. Ay hindi po Kasi nga, mayroong 1-year period na pwede na namang magsampa. At akala nga nila siguro dahil pinakialaman na ng dapat hindi pinakikialaman ng yan ng itong Supreme Court, hindi ba? Kasi nga yung impeachment is the sole authority of the legislative. Lahat yan, pati mga procedure, hindi nila dapat pakialaman yan. Kasi nga alam natin, kahit na yung mga elementary school student, alam nila ang impeachment ay political at saka
quasi-judicial. Hindi naman talagang judicial yan eh. Hindi ba? Ay bakit pakikialaman yan ng judiciary? Nagbigay pa sila ng mga palatuntunan, hindi ba? Na dapat ito ang gawin, dapat ito ang masunod. Hindi ba? Lumagpas si Leonin doon sa kanyang katungkulan. Ay pero sige na, padaanin na natin. Lumusot ba? Hindi eh. Mas lalo pa sila ngayong madidiin kung mai-impeach sila. Dahil nga, bubusisiin na dito sa lower house. O, pwede na silang imbitahan, hindi ba? At magpaliwanag. Kasi yun ang sinasabi ni Leonin, hindi ba? Kailangan ipaliwanag, kailangan busisiin ng lower house. O, adi, ganun din yan. Kahit anong gawin nila, hindi sila lulusot doon sa universal law. Yan po ang sinasabi ko dito. O, sige nga. Ano ngayon ang magagawa ng desisyon ni Leonin? O, wala. Hindi ba? Kasi mag 1 year na eh. Ngayon, ang gagawin nila dyan siguro ay baka ang sasabihin nila, aywan ko lang ha, kung ang 1 year ay doon sa nagdesisyon si Leonin. O, ay mahirap nang paikutin yun. Mahirap na. Yun ang iniisip ko po eh. Baka ang 1 year ay doon sa kung kailan tinirminate, hindi doon sa nagsampa. Ayan po ano, at medyo malabo yun eh. Malabo yung definition na yan eh. Kailan ba mag-uumpisa ang 1 year eh. Pero hindi na po dyan ang tatalakayin ko. Ang tatalakayin ko po dito ay hindi rin siya lulusot. Kung pumatay ka ng tao, ay kahit na maiwasan mo yung pag-imbestiga sa'yo, hindi ka lulusot eh. Pumatay ka eh. Kung nagnakaw ka naman, ganun din. Hindi ka lulusot. At kung lumusot ka man dito sa mga palatuntunan ng tao, ay hindi ka lulusot sa palatuntunan ng Diyos. Kasi ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan eh. Gagawa ang Diyos o pipili siya ng mga tao para i-pin down ka. Yan po ang nakikita ko dyan. At ito na nga si Bongbong Marcos, hindi ba? Malamang siya ang pinili ng Panginoon eh. Para ganyan ang mangyari eh, hindi ba? Yung inaakala ni Sara Duterte na kasangga niya, na kaibigan niya, na katuwang niya, o partner in crimes niya, ay ayan na nga, nag-away-away na sila. Hindi po gawa ng tao yan, gawa po ng Diyos yan. Opo, ang nakikita ko dyan, kamay na po ng Diyos ang gumagalaw dyan. Dahil nga, ay iisipin mo ba na ganyan yan, na dati ay kasangga, tapos sila mag-aaway, hindi ba? Ayan po, parusa po yan ng Diyos eh. Ito po bakit ko sinasabi na kung nagkasala ka, pananagutan mo yan. Law of nature po yan eh. Hindi ba? Law of nature. O sige, Luke 8 verse 17, for there is nothing hidden, ang nakasulat po ay, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be made known or brought out into the open. Sa iba, brought out into the light. Ayan po. For there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Ayan po. Ay self-explanatory po yan, hindi ba? Pagbabayaran eh, hindi ba? Malalaman po eh. Ayan Ecclesiastes 12 verse 14. Ito po ang pinakamatindi dyan. For God will bring every deed into judgment. May paghatol po ang Panginoon eh. Ay hindi nga natin alam kung kailan yan.
Pero may paghatol po. Kung sa tao nababayaran o nasusuhulan, hindi ba? Ay pero po sa Diyos ay wala eh. The judgment of the Lord is right, and they are righteous altogether. Ayan po nakasulat eh. Kaya may judgment po ang Diyos. Hindi ba? The judgment of the Lord is right, and they are righteous altogether. Lahat yun. Sabi, hindi ba? Kung sa tao, maaring magkamali po eh. Hindi ba? Maaring natakot, maaring nasuhulan din, hindi ba? Oh. Ay, pero sa Diyos po, hindi po pwede. Di ba? For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Yan po ang nakasulat. O, paanong lulusot yan? Kung totoo man yan na nagnakaw siya o ay sa bagay ngayon, kung ikukumpara yung confidential fund, sa bilyon-bilyon na ninanakaw sa flood control, parang maliit lang yung confidential fund eh. Pero kahit na, ay ganun din yan eh. Pag nanakaw din po yan eh. Di ba? O, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Ayan po ano. Kaya pangatawanan po natin yan. Yan po ang mga verses na bakit sinasabi ko na hindi lulusot po eh. Kung nagkasala ka, pananagutan mo yan. Hindi pwede na binayaran mo yung Supreme Court. Hindi pwede eh. Kasi hindi nakakancel po yung kasalanan mo eh. Hindi po, ano? Hindi nakakancel yun. Makakancel lang yan kung inamin mo. At yan po ang palatuntunan ng Diyos. At ginaya po yan ng tao. Pag inamin mo, at least, one step, yung parusa, bababa. Hindi ba? O, ay sa Diyos nga pag inamin mo, ay God is faithful. Hindi ba? If we confess our sin, God is faithful that He will cleanse us from all unrighteousness. God will forgive our sin and cleanse us from all unrighteousness. Kaya doon po nag-uumpisa ang born again experience. Nalaman mo na pinatawad ka, tapos i-clean ka pa niya. Ayan po eh. Hindi po magagawa ng panyan, hindi po magagawa ng mga hurado yan. Hindi. Paano kang lilinisin? Hindi ba? Maaring ipawalang sala ka kung halimbawa talagang ay pero nga ay kung ang pinag-usapan kasi dito, kung talagang nagkasala ka eh. O, pagbabayaran mo po yan. Ngayon, damay yung mga yung katulad ni Chis Escudero, hindi ba? Nadamay, hindi ba? Ay sino may kasalanan yan? Kasalanan niya yan Kasi yung portrait na ang linaw ay aywan ko, ginawa niyang 6 months o ano. Ay. Galatians, ito po Galatians 6 chapter 7, ito po ang ating mababasa Galatians chapter 6 verse 7. Don't be misled. Kinuha ko na po yung New International Version Don't be misled. You cannot mock the justice of God. Ganito na po ang translation nila para mas madaling maintindihan. Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Ayan po ang New International Version. Malinaw po, hindi ba? You cannot mock the justice of God. Yung kasi old version,
yung King James Version, God cannot be mocked ay. Oh. Ay ito naman ay you cannot mock the justice of God. Hindi ba? Darating at darating yan. Unaan dyan lang yan. Kahit na pa gumamit na siya ng katulad ng ganyang ginamit yung mga senador, hindi ba? Pati ito si Lorin Ligarda po eh. Kaya pala ganun yan. Kaya pala ganun ang asal niya na yung impeachment ay papatayin nila, ay nai-involve pala yung anak niya dyan sa kung yung pero i-discuss ko po yan ng panibago. Opo, kasi ay electrical engineer ako, ay naiintindihan ko yung mga franchise dyan sa power. Naku po, yung pag-generate ka ng power, naiintindihan ko po yan. Opo, i-discuss ko yan. Kaya pala ganun na lamang, hindi ba, ito si Lorin Ligarda. Nasamantalang ito si Lorin Ligarda ay sumikat ito nung umiyak yan o humikbi nung natalo sila doon sa to open or not to open the second envelope, yung tungkol sa impeachment ni Irap. Umiyak sila. Nag-iyakan yung natalo kasi nga ay nanalo yung not to open Not to open sila kusiting si 11 ata versus 10 yun Oh. Si kusiting sino ba yun? Si Aquino Orita at saka si si Francisco Tatad, hindi ba? Oh. Sila ang naging casualty. Hindi na sila nanalo sa pagkasenador. Kahit na umiiyak sila, na humihingi sila ng tawad sa taong bayan, patawarin sila, humihikbi sila, hindi sila pinatawad. Hindi na sila naging senador. Pero nga, ang nagbibilang ng buto noon ay tao. Manual. Kaya pag dinesisyonan po ng tao na hindi ka na ibuto, hindi ka na ibubuto talaga Ako, alam ko yan. Ay, kasi nga ngayon naman ang bumibilang ng buto, machine Hindi ba? Hindi nyo ba napansin? 2-5 na lang ang mga senador ngayon ganyan kay Robin Hood Padilla, 2-5 na lang yan Kay Bato de la Rosa. Kasi nga ang bumibilang po, hindi naman tao Kaya nilang lukuhin Malakas lang ang loob. Patay kung patay, hindi ba? 5 tao lang ang magmanipulate dyan Dyan sa computer, kaya na yan ay kung bawat presinto i-manipulate nila, hindi nila kaya. Kasi manual Yan ang sinasabi ko po dito. Dapat ibalik na yung manual counting para malaman natin kung talagang binubuto sila yung ganyan. 2-5 na lang Wala namang alam sa sa paggawa ng batas. Wala pa. Naku po. Proverbs 28 verse 13. Whoever conceal their sin does not prosper. Ayan po kung itinatago natin ang ating kasalanan, hindi po tayo mag-prosper. But the one who confesses and renounces them find mercy. May mercy po kung inaamin natin ang ating kasalanan. Ngayon ay bakit naman hindi inaamin ng tao? Hindi ba? Hindi inaamin ng tao kasi nga siya ay alipin ng dyablo o alipin ng kasalanan. Kaya ang sasabihin niya, wala akong ninanakaw. I did not steal a centavo. Ay sino ba nagsasalita niyan? Ay iisa po nagsasalita niyan Nanggagaling po sa dyablo yan. I did not steal a centavo. Ay ayan po Hindi ba? Ay bakit naman pahirap ng pahirap ang mga Pilipino? Hindi ba kung hindi ninanakaw? Ninanakaw po at dinideposit sa ibang bansa o kaya ay ginagamit lang sa mga luho, hindi ba? Yung mga anak, hindi ba, maluluho. Nagbabakasyon sa ibang bansa, nagpa-party, hindi ba? Ganun lang po yan Ay
ay saan napupunta ang pira? Ay di doon ginagastos eh. Oh, saan napupunta ang kayamanan po ng Pilipinas? Ay doon nga sa mga kurap na dinadala nila sa ibang bansa. Hindi naman natin sila masisi kasi nga alam nila na kung tumagilid na ang posisyon nila, kung hinahabol na sila ng mga tao, ay safety sila doon. Ganun po yan. Kaya hindi nila inaamin. Pero mayroon pang mas mataas sa palatuntunan ng tao. Yung palatuntunan po ng Diyos o yung batas ng Diyos. Hindi ba? Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Ayan po ay ngayon ay hindi naman umaamin ito si Sara Duterte, ay kaya nga ganyan, hindi siya makakuha ng mercy. Hindi po. Kaya nga patuloy yan. Ngayon ay ito po ay Numbers 32 verse 23 at palagi ko po ito ginagamit. Pero hindi po ito sa pagnanakaw ha, hindi ha. Kaya lang wala akong makitang ibang verse na maganda eh. Ito po Numbers 32 verse 23, but if you fail to do this, at narinig nyo na siguro sa akin, parati kong ginagamit ito at ginagamit din po ito ni Kibuloy, hindi ba? Marami pong humanga doon kay Kibuloy, hindi ba? Nung ginamit niya ito, if you fail to do this, you will be sinning. Hindi na niya ginamit ito, Hindi na niya ginamit. Iyon lang ginamit niya na if you fail to do this. Hindi ba? Nung sinabihan niya si Risa Ontiveros, hindi ba? Nabigyan siya ng Iloprano. Pakainin siya ng masasarap na pagkain. Bigyan siya ng entourage, hindi ba? Bigyan siya ng security, hindi ba? Para aatin siya sa Senado. If you fail to do this, sabi niya hindi ba? Kay Risa Ontiveros, ay sino naman ang magbibigay sa iyo ng Iloprano? If you fail to do this, ang sabi niya, ayan nga kaya dito po galing nga if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. Yan po, hindi ba? Magkakasala sa Panginoon. Pero ito po ay hindi po patungkol sa pagnanakaw. Ito ay ginamit ng Panginoon nung sa mga Israelites na ang sinabi ng Panginoon sa kanila, ibibigay ko yung lupang pangako sa inyo. 100%, ibibigay ko yan. Masasakop nyo sila yan. Yung mga tao dyan, maitataboy nyo yan. At kung naitaboy nyo, hati-hatiin nyo yung Israel sa kanya-kanyang tribo. Hati-hatiin nyo yung lupa at doon manirahan, kanya-kanyang teritoryo, kanya-kanyang tribo. Ngayon, kung sasalakayin yung isang tribo, kung sasalakayin ng kalaban, iwanan nyo yung tribo nyo, leave your comfort zone, at tutulong ka doon sa sinasalakay. Yun ang sinabi ng Panginoon. Tutulungan yung kapatid nyo o yung isang tribo na sinasalakay o yung ginigira. If you fail to do this, ang sabi ng Panginoon hindi ba? Ano bang ginagawa ng China ngayon? Ay tayo, sinasalakay tayo ng China. Hindi ba? Ay anong ginagawa ni Sara Duterte? Wala Hindi ba? Wala pero hindi po yan ang topic natin. You are sinning against the Lord. Just imagine hindi ka lang tutulong dun sa kababayan mo. Kung sinasalakay kayo, hindi ka lang tutulong, sa paningin ng Panginoon ay kasalanan yun. Di ba? Kasalanan pala yun. Na kinukubkub na yung ibang party ng Pilipinas, tapos hindi ka pa tutulong, ay you are sinning against the Lord. Yun po ang ibig, ang nakasulat dyan. And you may be sure at sigurado
sabi niya, ng Panginoon. At sigurado, your sin will find you out. Ayan. Kaya nga, ganyan yan. Hindi makakaligtas po talaga yan. Kaya ito nga, mayroon na namang second impeachment. Kasi nga ay yan nga mga kasalanan po yan Hindi ba? Na dapat pagbayaran o talagang mahahanap siya. Kasi yan po nakasulat nung kasalanan niya. At palagay ko naman ay naipaliwanag ko ng maigi at napapansin ko nga mas lalong tumitindi ang pagnanasa ng mga tao na i-impeach siya. Opo. At paunti-unti yung mga supporter niya isa-isa din na nag-aalisan na. Katulad ni Chis Escudero, hindi ba? Si Joel Villanueva na mga kasangga niya yan. Si Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa, baka hulihin na yan at isusunod na ito si Bongo. Yan po ang nangyayari Bakit? Ay kasangga nga nila Ay kung gumalaw po ang kamay ng Panginoon, walang magagawa ang tao. Yan po ang sinasabi ko dito. Ay labanan nyo yan. Kung gusto nyong labanan yan. Kaya nga ako, nagkukonklusyon ako, ay yung title ko, yung pala ang masasabi ko ay pagbabayaran niya. Yan po. Kahit anong mangyari dyan, ay nagkasala siya Hindi ba? Ay huwag na lang hintayin na lahat yung mga alipuris niya ay mangyari na ganyan kay Chis Escudero na tinatawanan lang yung salitang portrait naging fourth month o aywan ko. Hindi ba? At isa pa, ito si Soto ay huminto ito ng huminto ng 3 years pati si Ping Lacson huminto yan ay walang corruption yan ng 3 years, wala kaya dyan sila talo at ito si Marcos huminto ng 6 years ito wala sa gobyerno, ay di walang corruption yan, dyan sila talo ngayon, malinis yan ang mga islit, malinis yung ay lalo na si Bam Aquino, hindi ba? 6 na taon ata na hinto yan 2 bisis na talo yan At saka si Pangilinan, hindi ba? Anong ikakaso nila dyan? Flood control, ay wala nga sila sa gobyerno Hindi ba? Yun po ang advantage ngayon ng kasalukuyang bumubuo ng administrasyon. Yan ang advantage nila na nakikita ko. Kaya kaya nilang habulin yan. Kaya po nila. Whereas kung nakaupo nung panahon ni Duterte, ay mahirap Kasi kasangkot din At yan nga nangyayari na nakita ko kay Chis Escudero. Kasangkot din yan kako. Kasi nga, nakaupo siya nung panahon ni Duterte. At yan na nga, hindi ba? Sige po at hanggang dito na lang po at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.